trabaho, nahanap nila sa isa't isa ang mga kaibigang tunay na maasahan. Samahang mas pinagtibay pa ng sabay nilang pagharap sa mga pagsubok at kanilang mga pangarap. Nagkasama kayo nung Going Bulilit. Dati, ano yung impression mo kay Cry? Yung maingay. And tama naman, yung first impression ko ngayon. Ako kay Miles, galaw-gaw, magaslaw na babae. Ang totoo talaga. Grabe. Kasi ganun siya. Gano'ng Miles kay Kathleen? Kala ko tahimik siya, ganyan. Yung pasosyal. Pero hindi pala. O, hindi ka tahimik. Madaldal ka. Kasama din sa friendship, hindi maaaring may mga tampuhan dyan. Cute yung mga away namin talaga ng bata. Dadami. Kasi ko yung bullying na dami. Ano tampuhan sa kanila? Ako po kasi, pala-walk out ako ng bata. Nabalitaan nga namin yun. Walk out ako. Tapos, parang ba ako nagagalit? Siyempre nagagalit siya, mas nag-walk out, tapos isa ko ulit. Dadaan ulit ako. Yung magkakapansin mo kasi kanila parang, Yung nagsosorry. eto po siya po eh. At saka, pagka nagkakatampuan kayo, hindi po kayo tumatagal na mag-away kasi meron kang kailangan sabihin sa kanila, may kailangan kang ikwento. Pero dumating na yung panahon na kailangan mag-graduate kayo sa Going Bulilit. Natakot ba kayo dahil kakahiwalay-hiwalay kayo, this the end of our career? Hindi po kami umiyak kasi mawawalan kami ng trabaho. Naiiyak po kasi kami dahil dun sa friendship. Yung nakasanayan mo nga na every Saturday gising ka kasi 7 a.m. in call time nyo. Tapos pag sa taping ng Going Bulilit, parang naglalaro lang kami doon. Nakita mo sa hallway, nagkalat yun pag Saturday. Eh, hindi nakakamiss. Mula sa pagiging child stars sa Going Bulilit, sina Catherine, Kiray at Miles tutok sa kanilang mga karir bilang mga tinitingalang teen stars ngayon. Si Miles napapanood sa teleseryeng Kailangan Ko Ikaw at kasama rin niya si Kiray sa teen show na Love You. At si Catherine, kinikilala ngayong bilang twin princess. Meron ba sa pagkakaibigan minsan may tinatawag na professional jealousy dito? Depende rin yun sa tao po eh. Kung nabigyan ng project yung kaibigan kong ganyan, happy ako para sa kanya kasi hindi lang ako yung nabigyan ng chance, magkakaroon din siya ng moment. So, di ba, bakit mo naman sa kanya, bakit ka naman may gimalukot dahil successful siya? Kapag tunay na kaibigan ka po kasi, hindi mo mararamdaman yung inggit. Siguro po sa umpisa, oo. Pero pagdating po sa huli, hindi. Magiging masaya ka lang talaga para dun sa kaibigan mo. Meron ba kayo sa bawat isa na kinaingitan sa... Like for example, ikaw Miles, ano ang kinaingitan mo kay Kathleen? Yung kapayatan niya. Wow! Alam mo na rin yung sasabihin namin ka. Malaki na face. Oo, malaking face o tawag sa face. Hindi, super ganda ko po kasi ng katawan niya. Tsaka yung pananamit niya, ang ganda-ganda. Friend kita. Na-pressure ako ah. O tama Kathleen, ano naman ang kinaingitan mo kay Kiray? Kay Kiray, siguro yung kahit sino siguro yung kasama niya, di maboboard sa kanya. Totoo So, yan. feeling ko kasi pag may kasama ko iba, naboboard kaya siya sa akin pag kasama niya. Pero pag si Kiray, makita mo lahat sila. Totoo yan. Ang saya-saya nila, kikita tapos na-amaze sila. Kiray, ikaw, ano kinaingitan mo kay Miles? Gusto ko na talaga ng height. Ako very excited ako sa mga nilalaman na isip niya. May mga secrets ba kayo sinashare sa isa't isa? Ba't ba ako? Kiray, Ito sa secret po ba yung sinashare sa isa't isa kasama ng love life yan? May Kasama mga ba? sa buhay. Hindi, siguro yung mga dahil na pag sa Going Bulilit, di ba, yung mga Ako crush yung mo. bulilit ba? Ano na eh, yung ano na daw, yung Princess and I na oh. Hindi, siguro bulit mo tayo, mga crush. Totoo mo Yung naman. ulit crush mo sa ganyan, pero every week, iba-iba crush mo. Mga kabataan ngayon, mas nagsasabi ng sikreto sa kaibigan kaysa sa mga magulang at kapatid. Before, ganun ako, pero ngayon kasi super open din ako sa mama ko po eh. As in, nagkakwento din ako sa kanya. And, kasi usually si mama yung kasama ko kasi Di ba yung mga crush, hindi natin nasasabi sa magulang. Mm. Pero ngayon habang lumalaki, ba, nililigawan ako nito. Yun, alam mo yung, kapag abang patagal ng patagal, mas naiintindihan ka ng parent. May nabago ba sa mga usapan nyo na nung maliit kayo hanggang ngayon? Siguro dati crush yung sinasabi namin ngayon. Uy, alam mo ba, love ko na si ganito. I love na. Love na ba? bakit love? May crush pa Mas love? Ay, yes, Mas love? May mga love life ka pa kayo? Ako po wala pa. Gusto ko po yung makilig-kilig. Ay, talaga ba? Huwag mo ingay. Gusto ko po yung makilig-kilig na ganyan. Kasi syempre mo parang yun po yung nakakatulong sa atin para maging inspired. Yes. Para maging blooming. Wow, blooming daw. Pero, ano daw dito? Ano ba? Ako, hindi pa ako ready pumasok sa isa pang relasyon. Sa isa pang? Oh my God! Pero share ko lang po yan. Hindi mo talaga. Kira, ikaw. Ako, may motto ko sa sarili ko na hindi kailangan ng love life para sumaya ka. Ba, ano si Janice de Belen, ha? Kathleen, ikaw. Sa isang relationship din. Kasi diba, meron mga
may mga bawal na pag nasa isang relationship ka, Right, hindi mo na ma-enjoy yung pagiging teenager mo. Siguro okay lang magkaroon ng inspiration, and basta marami kang tututunan sa kanya, and alam mong hindi kayo naghahatakan pababa. Anong importance ng having a best friend? Pagkatas ng pamilya ko, sila po yung pinaka-importante sa akin kasi naiintindihan ka niya kung ano yung pinagdadaanan mo, tsaka yung mga advices na binibigay niya sa'yo, yung swak dun sa pinagdadaanan mo. Yung, parang, kasi yung kaibigan mo, parang pamilya mo na rin yan eh. So parang, yung mga laging nandyan para sa'yo, yung hindi ka iiwan. Iba pa rin pag may bonding ka sa best friend mo. Kasi may mga girl talk, yung mga ganyan, at saka pag may problema ka sa kanila, kaiiyak or hingin ng advice, and pag college kayo, nangangarap kayo sabay. So, para sa akin, parang kulang talaga yung buhay ng isang tao kung walang best friend.